Para sa lecture na ito, magsasolve tayo ng sample problem sa surveying. Particularly, sample problem siya ng area computation. So, diretso tayo sa sample problem natin. A triangular parcel has side lengths 250 meters, 300, tsaka 360 meters. Find the area of the parcel. So, yung 360 meters din ito, no? Hindi lang natin nalagyan ng units. Ito yung figure niya. We have A, B, and C, yung mga sides natin, 250, 300, and 360 yung dimensions. And yun lang yung binigay, no? Length lang ng mga sides. So, pag mga ganitong mga cases, yung ginagamit natin dyan na formula ay yung tinatawag natin na Heron's formula, in which it states that the area is just equivalent to S times S minus A, S minus B, S minus C, tapos square root ng buong quantity, no? And then S is just equivalent to 1/2 A plus B plus C, or 1/2 ng perimeter ng triangle. Okay? So, sa solution, dito sa baba, no? Solve natin yung sample problem na to. Unang-una, kunin muna natin yung value ng S. So, we have S just equivalent to 1/2 of 250 plus 300 plus 360. Tapos, meters yan lahat, no? Mahalagang meron tayong unit pag nagsosolve tayo ng surveying. So, dito tayo sa calculator natin. We have 250 plus 300 plus 360 divided by 2. That's equivalent to 455 meters. So, 455 meters. Meters pa lang yan, no? Kasi naka-meters naman lahat. So, meron na tayong value ng S. So, dito tayo sa area naman. Dito tayo sa kabila. So, we have area is equivalent to, gamitin natin yung line na to para straight yung makukuha natin na line. Yan. Medyo habaan na natin ng konti kasi medyo mahaba yung equation natin. No? So, we have 455 times 455 minus 250. Tapos, meron tayong 455 minus 300. Tapos, lastly, we have 455 minus 360. So, hindi pa rin siya, pero anyway, extend lang natin. Double check natin yung mga values, 250, 300, 360, 250, tama naman, 300, 360. Tapos, dito na 250, 300, 360, 455 yung S. Tapos, meron na tayong value ngayon for yung area. No? Dito sa calculator natin, we have the square root of 455 times 455 minus 250 times, we have 455 minus 300 times ulit, we have 455 minus 360. That is equivalent now to 37,060.41 square meters. We have 37, tapos 060.41. Round off na natin sa 2 decimal, no? Square meters. Ito na ngayon yung final answer natin, no? Para sa sample problem na to, no? So, I think ito na yun, no? Para sa sample problem na to. And again, thank you ulit for watching and see you sa mga next sa mga sample problems natin.